Kailangan ba talaga magpabakuna ang ating mga sanggol? Hi there, midwife Muki kay as in. Karamihan po ang sagot ay oo. Bakit nga ba oo? Dati nga wala namang bakuna. Well, dati po yun. Ngayon, meron na. Kung sa technology pa siya, dapat mag-adapt tayo kung ano yung mga bago. Sige, simulan natin sa mga bakuna. Ano ba yung unang bakuna na ma-receive ng baby natin? Alam nyo ba na after nyo manganak ay may bakuna na binibigay na? Opo, meron po. Yun po yung tinatawag na hepatitis B and vitamin K. After niyo po manganak, bigyan po kayo ng 1 month and a half or 6 weeks bago po pumunta sa mga health center or mga pedia doctors ninyo. Sige na, pag-usapan na natin kung ano ba yung mga vaccine na binibigay 6 weeks onwards. Ay sorry, may nakalimutan pa pala ako. May isang vaccine pa pala na kailangan that at birth or onwards binibigay. Ang tawag sa vaccine na ito ay BCG. Mostly may nakikita kong post sa mga mommies, sa mga groups kung saan may mga baby na ganito. Mostly pinopost nila bakit ba ganito yung side effect or effect ng vaccine na nilalagay sa shoulder ng baby ko or sa balikat ng baby ko. Mamis, ganyan po talaga ang resulta ng BCG ha, parang may scar. Basta kayo yung parang napapanik kayo kung bakit ganun yung result. Normal lang po yun sa BCG ha, as long as hindi siya reddish or hindi nilalagnat yung baby nyo. A piece of advice, pag pupunta kayo ng health center, is tanungin nyo talaga kung ilan or ano or magkano o whatever po ang result ng height or weight ng baby nyo. At least alam nyo kung ano yung nutritional status ng baby nyo, 'di ba? It's better to ask rather than sige na, balik na tayo sa bakuna. After sa BCG, binibigyan namin sila ng Penta. Yung Penta po is 1, 2, and 3. Yun po yung vaccine na nakakalagnat, malalagnat, or kaya lang namang hindi malagnat yung baby nyo. Pero mostly, sa lahat ng vaccine, ang Penta lang po ang makakalagnat. Maka-fever ba, makahilanat ba, mauna siya. Second is the polio. So, alam naman talaga natin kung ano yung sakit na polio, di ba? Hindi po polio yung sinasabi, OPV po yung sinasabi ng mga health center, baka magtaka lang po kayo. So, si OPV, may booster po siya. Yun po yung tinatawag na IPV. So, 2 dose yun. Pangatlong dose nyo po sa Penta, OPV3, minsan sinasabay yung IPV1. And pag mag 9 months na kayo, binibigay yung IPV2. Siyempre, wag natin kalimutan si PCV. Sige, ulitin natin ha. Pag first visit nyo sa barangay or sa health station, mabibigyan yung baby nyo ng Penta 1, OPV1, and PCV1. So, in the following month, same pa rin. Penta 2, OPV2, and PCV2. Then, the following month na naman is Penta 3, OPV3, PCV3, plus the IPV. Depende po yun kung isasabay nyo ha. After nyan, kita tayo sa 9 months para bigyan ng measles and IPV2. Tapos, pag 1-year-old na, MMR, yun na, tapos na, graduate na si baby. Sana naman po tapusin nyo yung vaccine na yan kasi kailangan talaga. Mostly talaga yung iba hindi na tinatapos hanggang 1-year-old kasi kontento na sila sa vaccine na nare-receive. Yan lang, tapos na.